Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Medyo mahirap itong paksa para sa'yo, kaya sabihan mo na lang ako kapag umabot ka na roon. Itinuro ni Bran ang bahagi ng aralin na maayos na nakasulat sa kanyang kwaderno habang binubuklat ko ito. Sige, ngumiti ako at isinara ang kwaderno, saka tumayo upang lumabas ng sala at kumuha ng makakain naming dalawa. Ngunit nagbago ang isip ko at sandaling humarap muli kay Bran. Nakita mo ba si Zayden sa paaralan ngayon? Zayden? Sandali siyang natahimik habang nakaupo sa sofa, tila pilit inaalala bago sumagot. Hindi, nandoon ang basketball team kanina tanghalian pero wala siya. Kung iisipin, medyo kakaiba ang kilos nila. Kakaiba? Paano? Agad akong sinapian ng matinding pagkamausisa at pag-aalala. Hindi sila maingay gaya ng dati. Tahimik at malinis ang cafeteria dahil sabay-sabay silang kumain ng payapa. Paliwanag ni Bran, nakasandal ang mga siko sa kanyang mga tuhod. Talagang kakaiba iyon. Hindi kailanman tumitigil sa kalokohan ang team, kahit saglit lamang, lalo na si Mark. Nagsisimula na akong matakot. Kailangan kong makita si Zayden sa lalong madaling panahon. Tumango ako at bahagyang umiti bago tuluyang umalis ng silid upang gawin ang balak ko kanina. Pinuno ko ang 2 baso ng grape juice at kumuha ng mangkok ng maalat na tsitsirya, saka bumalik sa sala. Nagsimula akong magsulat ng mga araling hindi ko napasukan sa paaralan habang nanonood ng telebisyon si Bran. Paminsan-minsan ay itinuturo ang mga pagkakamali ko at tinutulungan akong mas maunawaan ang mga leksyon. Tumunog ang mensahe ng aking telepono. Palitan mo na ang tunog na yan. Naiirita ako. Reklamo ni Bran mula sa sofa. Mas lalo tuloy akong ginaganahang huwag palitan. Inilabas ko ang dila ko sa kanya, dahilan upang masimangutan niya ako. Hindi ko iyon pinansin at agad kong tiningnan ang mensaheng natanggap ko. Zayden, malaya ka ba mamayang gabi? Sarah, oo. Zayden, sige, pwede ba tayong magkita sandali? Sarah, oo naman. Zayden, susunduin kita bandang alas 5. Sarah, sige, handa na ako bago pa iyon. Zayden, okay. Sarah, Zayden? Zayden, oo, bakit? Sarah, ayos ka lang ba? May problema ba? Zayden, sasabihin ko sa'yo kapag nagkita tayo, ayos lang. Sarah, sige, mamaya na lang. Hindi na siya sumagot. May kakaiba sa paraan ng kanyang mga mensahe, mas lalo akong nababalisa kaysa kanina. Malalim akong napabuntong hininga at hinaplos ang aking sentido bago ibinaon ang mukha sa aking mga kamay. Ayos ka lang ba? Sino ang nag-text? Tanong ni Bran. Si Zayden. Pakiramdam ko may nangyayari. May kutob akong hindi ito mabuti. Nakapulupot ang mga braso ko habang nakasandal sa upuan, pilit inaalam kung ano ang nais sabihin ni Zayden. Bakit mo nasabi? Pinatay niya ang telebisyon at lumipat ng upo sa tapat ko sa hapagkainan. Hindi ko maipaliwanag ng maayos. Pero parang wala siya sa dating masayahing ayos. Iba ang mga mensahe niya. Labis akong nag-aalala. Muli akong napabuntong hininga, mas mabigat kaysa kanina. Huwag kang mag-alala. Siguro wala lang iyon. Hinawakan niya ang kamay ko at marahang pinisil bilang pampalakas ng loob, may bahagyang ngiti sa kanyang mukha. Kailangan ko nang maghanda. Sabi niya darating siya bandang alas 5. Tumingin ako sa orasan at napagtantong alas 4:30 na pala. Pumasok ako sa aking silid, pumili ng kaswal na kasuotan at nagsuklay ng buhok. Katatapos ko lamang nang tumunog ang doorbell. Hey, pagbukas ko ng pinto, bumungad si Zayden na may ngiti. Ngunit hindi iyon ang karaniwan niyang ngiti, may lungkot na hindi maitago at tila hindi umaabot sa kanyang mga mata. Hay, kumaway ako at lumabas ng bahay. Sarah, ang telepono mo. Sigaw ni Bran mula sa loob habang patakbong lumalapit upang ibigay ang nakalimutan kong cellphone. Nagpasalamat ako bago sumakay sa kotse ni Zayden. Nanatili si Bran sa may pintuan, pinagmamasdan kaming umalis. Kayo na ba?
Tanong ni Zayden, hindi inaalis ang tingin sa daan. Oo, inanyayahan niya akong maging kami noong huli naming date. Sagot ko, pinili ang pinakamaikling sagot upang maiwasan ang ilang. Ayos yan. Binabati kita. Masaya ako para sa inyo. Saglit siyang tumingin sa akin at mumiti, isang ngiting alam kong taos puso. Maaaring tinanggihan ko siya para sa aking matalik na kaibigan, ngunit malinaw na masaya siya para sa akin. Kung hindi lamang dahil sa mga eksperimento namin ni Bran, marahil ay nahulog na ang loob ko kay Zayden matapos ang ilang mga date pa. Ano nga pala ang gusto mong sabihin? Tanong ko, sa wakas ay binigkas ang tanong na matagal nang bumabagabag sa akin. Kumain muna tayo. Doon ko nasasabihin. Mahina niyang sambit, halos hindi ko marinig. Talagang pinapatay ako ng pananabik. Lalong lumalalim ang aking pag-aalala. Hindi si Zayden ang tipo ng taong magpapaliban ng paliwanag kung hindi ito mahalaga. Pumasok kami sa isang maliit na restaurant sa tabi ng kalsada at umorder ng pagkain. Naupo kami sa pinakadulong booth at nanahimik habang hinihintay ang aming pagkain. Dumating ang waitress at iniabot ang mga order, saka umalis na may ngiti matapos naming magpasalamat. Ang sarap ng pagkain. Hindi ko inakalang ganito kasarap dito. Namangha ako sa matinding lasa ng aking kinain. Napadaan ako rito minsan kasama ang team, kaya naisip kong dalhin ka rito balang araw, sabi ni Zayden habang nililibot ng tingin ang paligid, tila inaalala ang unang pagpunta niya. Ano nga ba ang gusto mong sabihin? Medyo. Nag-aalala na ako. Tapat kong sinabi, hindi na kayang pigilan pa. Malalim na napabuntong hininga si Zayden at ibinaba ang ulo. May isang kilala at batikang coach na interesadong bigyan ako ng pagkakataong magsanay sa ilalim ng kanyang gabay. Mahina niyang sambit habang nilalaro ang pagkain sa harap niya. Napakagandang oportunidad niyan. Binabati kita. Halos mapasigaw ako sa tuwa, dahilan upang mapatingin sa amin ang ilang tao sa paligid. Humingi ako ng paumanhin at huminahon, ngunit nanatili ang kasiyahan sa aking tinig. Bakit parang hindi ka masaya? Hindi ka ba natutuwa sa bihira at napakahalagang pagkakataong ito? Masusing pinagmasdan ko ang kanyang mukha, wala ni katiting na saya roon. Natuwa ako labis. Hanggang sa... Naputol ang kanyang sinabi. Hanggang sa malaman ko na. Hanggang sa malaman ko na kailangan kong umalis ng bansa nang hindi bababa sa 2 taon para sa pagsasanay. 2 taon? Nautal ako habang dahan-dahang inilapag ang tinidor sa aking pinggan. Tumango si Zayden bilang pagsang-ayon, hindi ang dati niyang masayang ungol, kundi yaong tila nagsasabing sana'y maaari akong tumanggi, ngunit wala akong magagawa. Ano? Ano ang naging sagot mo? Marahan kong tanong. Humingi ako ng 2 araw para pag-isipan ito. Malaking desisyon kasi. Kailangan kong iwan ang pamilya ko, ang paaralan, ang koponan at... Ikaw. Halos hindi na marinig ang huling salitang lumabas sa kanyang bibig. Ibinaling ko ang tingin kung saan-saan, iniiwasan ang kanyang mga mata, nakalauna ay bumagsak sa makintab na kahoy ng mesa. Ano sa tingin mo? Dapat ko bang tanggapin ang alok? Kailangan kong magpasya ngayong araw. Ipinatong niya ang magkakrus na braso sa ibabaw ng mesa at muling tumingin sa akin ng seryoso. Sa pagkakataong ito, hindi na ako umiwas. Humingi ka ng 2 araw para magpasya, tapos sa huling gabi ka hihingi ng payo sa akin. Hindi ko napigilan ang aking bahagyang sarkastikong komento, na hindi naman talaga angkop sa bigat ng sitwasyon, ngunit napatawa si Zayden, kaya't bahagya akong nakahinga ng maluwag. Tutulungan mo ba akong gawin ang tinatawag na ginintuang desisyon, tanong niya. Napabuntong hininga ako. Si Zayden ang pangalawa kong pinakamatalik na kaibigan pagkatapos ni Bran, at sa loob lamang ng ilang linggo ay napakalapit na niya sa akin. Buong puso ko siyang sinusuportahan, ngunit hindi ito simpleng desisyon. Ang 2 taon ay hindi maikling panahon, at sino ang makapagsasabi kung uwi nga ba siya pagkatapos niyon? Maaaring umabot pa ng 5 taon. Mag-isa siya sa isang banyagang bansa, walang pamilya at kaibigan. Ngunit sa kabilang banda, maaari nitong baguhin ang buong buhay niya. Sayang na sayang kung palalampasin niya ang ganitong pagkakataon. Magsasanay siya sa ilalim ng mga dalubhasa. Hindi na niya kailangang mag-alala tungkol sa kanyang kinabukasan bilang manlalaro ng basketball. Kailangan lamang niyang magtiis at magsikap sa loob ng ilang taon at maitatag na ang kanyang buhay. Diyos ko, napakahirap nito.
Hoy, nariyan ka pa ba? Earth to Sarah. Pinalakpak ni Zayden ang kanyang mga daliri sa harap ng aking mukha upang gisingin ako mula sa aking pag-iisip. Alam kong napakalaking desisyon ito pero sa tingin ko, dapat mo itong tanggapin. Marahan kong sabi, paminsan-minsang tinitingnan ang kanyang mukha upang mabasa ang laman ng kanyang isipan. Ayaw ko talaga kapag walang mabasang emosyon sa mukha niya. Alam kong iyon ang sasabihin mo. Malalim siyang napabuntong hininga. Nalito ako. Alam mo na. Oo, alam kong hindi mo gugustuhing pakawalan ko ang ganitong pagkakataon dahil lang gusto kong manatili kasama ang mga kaibigan ko. Nagpakita siya ng bahagyang malungkot ng ngiti. Kaya sinabi ko na sa coach na tatanggapin ko ang alo. 4 na araw na ang nakalipas. Kaya pala sinabi ni Bran na parang malungkot ang koponan. Sandali. 4 na araw na ang nakalipas. Kung ganoon, bakit ngayon lang niya sinabi sa akin? Bakit inabot ng 4 na araw bago mo sinabi sa akin? Tanong ko, nalilito at bahagyang nasaktan sa pag-aakalang baka hindi na niya ako itinuturing na ganoon kahalaga upang agad na ipaalam ang isang napakahalagang bagay. Aalis na ako bukas. Ano? Ikaw? Bukas? 2 taon. Walang saysay ang mga salitang kusa kong binibigkas, ngunit wala na akong pakialam. May nabubuong bukol sa aking lalamunan at noon ko napagtanto na gaano man kabuti ang maidudulot nito sa buhay ni Zayden, palaging masakit ang pamamaalam. Napuno ng luha ang aking mga mata, ngunit hindi ko inalis ang tingin ko sa kanya. Kita mo, ito ang dahilan kung bakit hindi ko sinabi agad. Iiyak ka at gagawin mo akong makonsensya. Hindi naman ako mamamatay. Yumuko siya at pinunasan ang luhang dumaloy sa aking pisngi, saka ngumiti, tila hinihikayat akong ngumiti rin. Tumahimik ka nga. Sabi ko, dahilan upang matawa siya. Alam kong gusto niyang ipakitang malungkot siya sa pag-alis. Alam kong hindi ito ang tunay niyang nararamdaman. Alam kong pilit siyang nagpapakatatag upang isipin kong masaya siyang aalis mag-isa sa ibang bansa nang hindi bababa sa 2 taon. Alam ko ring alam niyang nakikita ko ang likod ng kanyang huwad ng ngiti. Ngunit patuloy pa rin siyang umaarte. Nilalamig na ang pagkain. Kumain na tayo, ayos ba? Umiti muli si Zayden bago kinuha ang kanyang tinidor at nagsimulang kumain. Tahimik kong ginawa rin iyon, nilulunok ang pagkain kanina napakasarap ngunit ngayon tila wala ng lasa. Matapos kaming kumain at magbayad, sumakay kami sa kotse at nagsimulang bumiyahe pa uwi sa katahimikan hanggang sa magsalita si Zayden. Yung insidente ng pananapak, pinag-uusapan ng buong paaralan. Deserve niya iyon at hindi ko pinagsisisihan. At huwag mo akong sermunan tungkol dyan. Padabog kong sinabi habang kinukrus ang mga braso, iniisip na magsisimula na naman siya sa mga paalala tungkol sa hindi pakikipag-away sa paaralan. Sermunan ka? Ang sasabihin ko sana, ang astig mo. Pinupuri ka ng mga babaeng binubuli ni Nakasi at Lila, para kang reyna sa kanila. Hintayin mo pagbalik mo sa paaralan. Tumawa siya. Nagpatuloy ang usapan sa iba't ibang random na paksa sa natitirang biyahe, na labis kong ikinatuwa dahil pansamantala nitong inalis sa isip ko ang katotohanang ang lalaking katabi ko ay aalis ng bansa kinabukasan at mawawala ng ilang taon. Ito na iyon. Sabi ni Zayden habang inihatid ako sa may beranda. Hindi pa. Pupunta ako sa paliparan bukas, wala rin naman akong gagawin sa bahay. Anong oras ang alis mo? Pilit kong pinatatag ang aking boses. Sa gabi. Ay te-text ko sa'yo ang oras. Pero may isang kondisyon. Itinaas niya ang kanyang hintuturo na para bang magbabanggit ng napakahalagang tuntunin. Ano iyon? Napakunot ang aking noo. Hindi ka pwedeng umiyak. Anunsyo niya. Umiti na lamang ako. Ayokong mangakong hindi iiyak dahil alam kong tiyak na gagawin ko iyon. Mabuti na lamang at hindi na niya iyon pinilit. Pwede ba? Yakapin kita? Mahina kong tanong. Gagawin ko rin naman sana iyon. Napatawa niya ako bago niya ako yakapin ng mahigpit. Iniyakap ko ang aking mga braso sa kanyang baywang at ipinatong ang ulo sa kanyang dibdib. Sandali kaming nanatili sa ganoong ayos bago kami naghiwalay, sabay buntong hininga niya. May huli pa sana akong gagawin. Ayokong mapahiya ka o magmukhang mali kung bukas ko pa gagawin. Kinakabahang sabi niya habang kinakamot ang batok, ang isa niyang kamay ay nasa aking balikat pa rin. Ano iyon?
Tanong ko. Kilala ko naman siya, hindi siya gagawa ng masama, aya't hindi ako natakot. Hindi na siya nagsalita. Inilagay niya ang isa pa niyang kamay sa aking balikat, yumuko at marahang hinalikan ang aking noo. Bahagya akong nagulat, ngunit agad siyang umatras at tiningnan ang aking mga mata, tila tinitiyak kung may galit o hindi pagkakaunawaan. Kung iniisip mo kung ano iyon, kaibigang halik lang iyon, mabilis niyang paliwanag. Alam ko. Umiti ako at tumango. Aalis na ako. Kita tayo bukas. Paurong siyang naglakad patungo sa kotse, hindi inaalis ang tingin sa akin. Kita tayo bukas. Inulit ko. Tandaan mo, Sarah, walang iyakan. Sigaw niya mula sa bintana ng kotse bago kumaway at tuluyang umalis. Pasensya ka na, Zayden. Hindi ko maipapangako iyon. Sa susunod na kabanata, haharapin ni Sarah ang masakit na pamamaalam sa paliparan at ang mga damdaming matagal niyang pilit tinatago. Kasabay ng pag-alis ni Zayden, may mga katotohanang lalabas na magbabago sa paraan ng pagtingin ni Sarah sa pagkakaibigan, pag-ibig at sa sarili niya. Kaya abangan natin